back to Good Morning Boss at syempre welcome sa ating paboritong segment tuwing Friday, ang SSS Boss Believe Kami Sa'yo, kung saan binibigay natin at talagang pinapakita natin sa ating mga boss ang programa at proyekto ng SSS. Kung last week, Jules, ay napag-usapan natin ang patungkol sa compliance ng mga employers, ngayon po ay pag-uusapan natin ang patungkol sa SSS Pension Computation. At para po maliwanagan tayo patungkol dyan, makasama natin this morning ang ating very special guest. Let us all welcome Mr. Anthony Hibe, SSS Deputy Chief Actuary. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning. Sir, meron tayong 3 lifetime pension. No, ano-ano po ito under SSS program at ano po yung monthly contribution para makuha ito? Okay. Sa SSS, merong 3 lifetime pension, nasabi mo nga. Meron kaming retirement pension, Okay. meron kaming total disability pension, tsaka yung isa naman yung death pension Death or pension. survivorship pension. Okay. Sa tanong mo, number of contributions required, sa retirement, merong 120 contributions na minimum para ma-entitle ka sa pension. Sa death pension naman is 36 contributions. So, 36 months. 36 months. Okay. Ganun din sa death pension. How about total disability? 36. 36 rin. Pare-pareho lang. Pare-pareho, pero ang retirement is 120 120 months yung ang minimum. dapat naging kompletong contribution nila para makuha nila ito. At least 120 contributions. Alright. Sir, nabanggit po natin na lifetime pension siya. So, ano po ba yung pinaka-wisdom, sir, kung bakit lifetime pagbibigay ng pension na to sa mga membro natin? Okay. Lifetime siya kasi parang nakalagay naman yon sa Social Security Law na dapat lifetime yung 3 pension na yon. So, kasi ang Social Security kasi is given kasi parang income replacement siya. So, since kapag, di ba, while you're working, meron kang salary na tinatanggap from your employer o kaya kung self-employed ka naman, may tinatanggap ka naman na parang income from your business. So, kung nagkaroon ka na ng contingency like retirement or kung na-disable ka or namatay ka, supposedly, parang itutuloy lang yung pagkakaroon mo ng income na yun eh. So, that's income replacement. So, habang buhay ka, tuloy-tuloy din yung magkakaroon ka ng income mo. So, ganun yung wisdom doon. Pero ano pong gaano kahalaga yung SSS pension computation dun sa 3 nabanggit natin na iba't ibang klase, yung retirement, yung permanent total disability, and yung death? So, meaning parang paano siya... Ano yung mga factors kung bakit mahalaga? Okay. Para ma-compute mo yung pension, kailangan namin kunin yung monthly salary niya. Okay? Monthly salary credit. So, para makuha namin yun, meron kaming monthly salary credit na tinatawag. Yun yung compensation base namin for computation ng contribution tsaka computation ng benefits. Okay? Meron pang isa, yun naman yung credited years of service, yung para naman mabilang kung gaano kakahaba, kung gaano katagal nag-contribute sa SSS. Okay. Alright, sir. So, since nabanggit nyo na itong tinatawag na MSC and C, paano naman po ba nako-compute yung pension gamit yung factors na sa ilalim dito sa 2 punto na ito? Okay. So meron kami tinatawag na pension formula. Okay. Ang pension formula is 2% of AMSC times CYS plus 300 pesos. So yun yung formula. Ilang formulas po ba meron tayo? Actually, meron, hindi naman formula. Isa lang yung SSS formula, pero may 3 basis para ma-compute yung pension. Yung one is yung pension formula, pangalawa is yung sa tinatawag namin na minimum replacement rate, which is 40% of AMSC. 40%. Tapos yung isa naman is yung minimum pension. Alright. May mga minimum pensions kami. Pero sa 3 yan, ano po yung kalimitang ginagamit ng SSS? Ang kinukuha ng SSS, yung pinakamataas doon sa 3 yon. Okay. Kung halimbawa, pag kinumpute namin yung 3 factors na yon, yun, kung ano yung pinakamataas doon, yun yung bibigay namin na pension. Sir, pahapiyaw po kanina nabanggit nyo na merong minimum pension na binibigay yung mga membro. Kano po ba itong minimum pension na? Minimum pension sa retirement,
depende sa haba ng kinontribute niya. Kung at least 10 years ka nagbayad, 1,200 yung minimum pension. Kapag at least 20 years, mas mataas na, nasa 2,400 yung minimum pension. So yun yung mga minimum pension sa retirement. Sa death and disability naman, 1,000 yung minimum pension. Sir, kadahilanan ba yung rule sa minimum pension? Kaya yung iba, kahit mas konti yung contribution nila, mas mataas po yung nakukuha nilang pension dun sa iba na matagal na nagko-contribute? Tama ka. Kaya yung iba, kahit sinabi mo na nagbabayad sa at least 1,000, kasi 1,000 yung pinakamababa namin na MSC, makakatanggap sila na 1,200 kung pag-contribute, na-meet nga nila yung minimum required na number of years of service or in CYS. So, kung titingnan mo, makakuha ka ng 1,200 kahit nagbabayad ka sa 1,000. So, ganoon din naman yung mas matagal ka naghulog, 2,400 yung makukuha mo kapag nasa 20, at least 20 years naman. Alright. Sir, sa kasalukuyan po, siguro added info na lang po sa ating mga members, ilan na po ba yung lahat na SSS pensioners or approximate number? Kung isusuma mo lahat yung death, disability, tsaka retirement, around sa 1.7 million yung SSS na kasalukuyan na tumatanggap ng SSS pension sa amin. Around 930,000 yata yung retirement pensioners, tapos nasa 700,000 yung mga disability. Yung death pensioners. Sir, magkano po ba yung average, lowest, and highest amount ng pension na kasalukuyang tinatanggap ng mga miyembro natin? Ang lowest pension para sa retirement, yung nabanggit ko na minimum pension, yung 1,224, depende kung 1,224, okay. Sa retirement. Sa death and disability naman is 1,000 nga. Although yung sa disability pension, 1,500 yung minimum pension niya kasi may additional pension kami na tinatawag para doon sa mga additional costs para sa mga disability pensioners. Ang average pension naman is around 3,800 para sa retirement. Tapos kung tatanungin natin yung highest pension na tinatanggap ng mga retirement pensioners, may matanggap na around nasa 22,000 ng kasama na doon yung mga dependents pension kasi meron kaming up to 5 na beneficiaries yung mga children. Kapag may anak pa na below 21 years old, tumatanggap sila ng parang 10% of the pension nung retiree. Alright. Sir, ano naman po ba kaya yung magiging reason if ever na yung isang miyembro, yung inaasahan niya na amount na matatanggap niyang pension, mas mababa po pala doon? Actually, kasi madalas ang kinukumpara yun doon sa halimbawa, may kakilala siya na retiree na sasabihin niya, kasi yung age ko lang naman yung kapitbahay ko na bakit yung pension niya kaysa sa akin. Ang sinasabi namin kasi may iba-ibang factors na kung paano na-compute yung pension niya. Kumbaga baka yung sa kapitbahay niya mas marami siyang na-contribute kaysa kumbaga maraming na pumasok na pera sa SSS bilang contributions, tapos mas matagal din, mas malaki yung sweldo na tinatanggap niya nung habang nagtatrabaho siya. So, yun yung mga factors na nakaka-apekto minsan. Pero sir, paano kunyari sakaling namatay po yung isang SSS member na may retirement pension o yung permanent total disability, paano po mangyayari dun sa kanyang pension? May matatanggap po ba ang kanyang legal spouse para sa death pension at ang death pension po ba ay lifetime rin? Oo, lifetime din yung death pension. So, nata-transfer yung pension ng retiree doon sa spouse nung asawa nung namatay na retiree. Kasama din doon yung napupunta rin, nabibigyan din yung mga dependents nga nung retiree habang buhay yung Alright. so nata-transfer.
Okay, sir, para naman po sa mga membro natin na kasalukuyang naghuhulog po sa SSS, ano po ba yung maipapayo nyo sa kanila para po mas maging mataas yung pension na matatanggap nila? Importante na yun nga, na siguruhin nila na kung employed sila, na nagbabayad, nagre-remit yung mga employers nila doon sa kanilang pension. Tapos, pag self-employed naman, dapat nagbabayad nung tama doon sa kung ano yung kinikita niya habang nagbi-business siya. So yun, ang importante naman is pumapasok sa SSS yung contribution na binibigay na kailangan kumbaga kung kailan habang nagtatrabaho siya, pumapasok sa SSS. So yun. Sir, ano po bang epekto ng bagong halaga na maximum MSC na 16,000 pesos para sa SSS pension at yung iba pa pong SSS benefits? Nung itinaas yung monthly salary credit namin, although 1,000 lang naman yung dinagdag, siyempre tataas din yung mga benefits na binibigay ng SSS. Halimbawa na nga kung sa maternity, kung ang maximum na binibigay kung normal normal operation is 30,000, magiging 32,000 na immediately kung tumaas na rin yung MSC niya to 16,000. So tataas yung pension, tataas yung benefits pag mas mataas din yung monthly salary credit. Alright, sir. Sa pagtatapos po nung panayam po natin, para po sa mga members natin, if ever po magkaroon silang katanungan regarding po sa kanilang pension, paano po ba sila makipag-ugnayan sa office niyo po? Okay, maraming paraan. At least ang sabi ko yung sa pwede silang tumawag kung may katanungan sila sa call center namin 920-6446-255. Pwede rin silang mag-email member_relations@sss.gov.ph o kaya sa website namin sa www.sss.gov.ph. At meron din kaming Facebook page na Philippine Social Security System yung pangalan. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Tony Hibe, SSS Deputy Chief Actuary. Thank you so much, sir.